Naging super typhoon na ang Bagyong Francisco. Ang international name nito ay Mekala. Kaya titinaas ng pag-asa ang signal number 1 sa extreme northern Luzon. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 ay ang Batanes, northern portion ng Cagayan. Ito yung mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Kabilang ang eastern portion ng Babuyan Island. Huling namataan ng Super Typhoon Francisco sa layong 440 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan o 450 silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin 185 kilometro, 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna at ang pagbugso nito maabot ng 230 kilometers per hour habang kumikilos ng pa-west-northwestward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ayon sa pag-asa, ang pinakamataas na signal ng hangin na maaaring itaas habang dumadaan ng super typhoon ay signal number 2 kung sakaling magkaroon ng pagbabago ng direksyon na pakanluran sa forecast track. Batay sa pagtaya ng pag-asa, unti-unting mababawasan ang lakas ni Francisco at kikilos ng pa-northwestward ngayong araw bago muling mag-record patungo naman sa Ryukyu Island sa southern Japan. Inaasahan itong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, ngunit may isa pang LPA na patuloy namang sinusubaybayan ng pag-asa sa labas ng bansa. Sinabi din ng pag-asa na may medium chance na ito na maging bagyo pero hindi inaasahang papasok sa teritoryo ng Pilipinas. Si Alzal Aurelio ng pag-asa, kasama natin. Kaugnay po ng pananatili ni Bagyong Francisco dito po sa Pilipinas. Alzal, good morning. Hello po, good morning po sa ating lahat. Si Bagyong Francisco ay unti-unting lumalapit sa extreme northern Luzon. Nasa layo ng 410 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ang lakas ng hangin ng bagyo ito ay umaabot na sa 185 kilometers per hour. Nasa pa rin ito kikilos west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang dahil sa bagyo ito ay nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Island. Kaya sa mga lugar ito ay inaasahan ang maulan na panahon at pagbukso ng malakas na hangin. Samantala itong habagat na apektuhan itong malaking bahagi ng bansa, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sa Aurora, Isabela at Milian, Cagayan, inaasahan na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa indirect effect ng Bagyong Francisco. Sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa bagat. Sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng Luzon, maganda at maliwalas ang panahon, bahagya maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa localized thunderstorm. Samantala, isang nabuong tropical depression na sa labas ng PAR, ito yung binabantay natin low pressure area. Malayo po ito sa bansa at wala pang epekto sa ating panahon. Ang line nito ay more than 2,600 kilometers silangan ng Luzon. Isa siyang tropical depression, kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay 55 kilometers per hour. At ang magiging track nito ay halos katulad ng Bagyong Francisco na ito yung mag-record patungo sa Japan. Pagpasok sa PAR ay hindi natin sinasantabi, pero itong mga date na natin ang kalap ngayon ay mababang chance na pumasok sa PAR. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Hindi kaya, Alzar, dahil sa itinutulak siya ng pressure ni Francisco kaya hindi pa siya makapasok sa teritoryo o malayo? Hindi po, malayo po. Malayo. Wala pa silang ugnayan. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Alzar Aurelio mula po naman sa Pag-asa.